Taurus, hi! Welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong monthly reading for December 2025. Ayan. So ito ay part 1 pa lang naman. Merong part 2 which is about your money, career, finances at part 3 naman is love life. Okay? So make sure to subscribe, nakafollow kayo, ayan, para kayo ay updated sa ating mga readings. Paalala lang, reading na to ay general reading, so maaari kayong makarelate. Maaring hindi. Just take what resonates. Okay, for Taurus, let's see what is the energy for December. December 2025. Para sa mga Taurus, what's the energy? Elder of Wands. Oh, itong December para sa inyo, madalas nasa galaan kayo. Oo. Although yung ibang mga Taurus ayaw na umaalis, but maaaring may opportunity kayo to go on an adventure, lalabas ka with your friends, pwede rin tong kaya ka nasa galaan kasi naghahanap ka ng mga iba pang pagkakakitaan or meron kang inaasikasong negosyo. Kasi nga, busy month ang December talaga. Mostly sa nakakarami. Okay, you have the Three of Swords. Alamin natin kung ano yan. You have the Moon. Ano lang, Taurus, medyo kalmahan nyo lang yung inyong emotions, no? Lalo na kung meron kayong heart conditions, may mga matataas ang presyon dyan. Ayan. So, pay attention to your health. Okay? You have the High Priestess. This is your instinct, intuition. Magiging malakas yan ngayong December. So, gamitin nyo yan as gabay sa inyo. Kung ano yung sinasabi ng instinct nyo, ng intuition nyo, sundin nyo yun. Kasi yan yung higher self ninyo na binibigyan kayo ng direction. Ayan. You also have the Four of Swords which is about healing. Okay? So, ano man tong maaring, yung iba kasi pwedeng sa health to, no? Sa inyong kalusugan. Pero syempre kung okay naman kayo, walang problema, edi that's good. Pero kung currently meron kayong issue sa inyong kalusugan, pay attention to your health. Huwag niyo ibaliwala, no? Lalo na kung magiging very busy kayo, marami kayong asikasuhin, lagi niyong bigyan ng panahon ang kalusugan nyo. Napaka-importante. Kasi nga, health is wealth. 'Di ba? Alam naman natin yan, na health is wealth. Let's see, what is the Elder of Wands? Yung iba sa inyo, meron kayong plans of working abroad or expanding your business. Kung ano man tong pinagkakakitaan ninyo. Oh, you have the Sun. Ang ganda. Very positive ng energy na to, which is about happiness. This is commitment, sasabihin ko. Commitment, syempre, commitment mo sa ginagawa mo, 'di ba? If you are committed, you are confident sa iyong kakayanan. And this is also about success, no? So whatever this is that you are working on ngayong December, you will be successful in this field. Yun nga lang, no, syempre, paalala sa inyong kalusugan. Lalo na kung ito ay related sa cardiovascular. Let's see, what is the Three of Swords? The Hanged One. Okay. Yung iba kasi, meron kayong mga gustong madaliin. Tapos, pag may gusto tayong madaliin, na-frustrate tayo. Pag na-frustrate tayo, ayan, you will feel anxious. Na parang, bakit ganoon? Ba't hindi pa siya nangyayari? Napapressure kayo. So, make sure that whatever you are planning, alam nyo na may mga prosesong kailangan niyang pagdaanan, may mga bagay na hindi minamadali para maging maganda yung resulta niyan. I also see na yung iba sa inyo malungkot kasi meron kayong hinihintay. May hinihintay kayo na pwedeng person na magre-reach out sa inyo or kailangan makipag-usap sa inyo na dumidistansya. Oo. Maari kasing nagkaroon kayo ng pag-aaway, misunderstanding, and ngayon nare-realize mo na ay, meron din pala akong mali, no? Ganon. Nare-realize mo na may pagkukulang ka rin pala. So ngayon, hinihintay mo tong mag-reach out. Bakit hindi na lang ikaw yung mag-reach out kung gusto mong ayusin, 'di ba?
You have the moon and then the Ten of Cups. I feel like this person is someone na malapit sa'yo. Parang, it's like a family member. Pwedeng literal na family member mo or ang turing mo sa kanya pamilya na tapos nagkaroon ka lang kayo ng misunderstanding. Pero maayos nyo to. Oo. Meron nga ritong reunion eh. Pwedeng kayo ay magkakausap ulit. May event na magkakasama kayo together. Ayan. What is the High Priestess? Ace of Wands. Oo, Taurus. Alam nyo, yung mga plans ninyo, no, isarili nyo na lang muna. Iwasan nyo muna itong ipagsabi sa iba, lalo na kung hindi pa nangyayari, hindi pa talaga, wala pang resulta. Kasi pwedeng may mga, may mga mag-jinx sa tabi-tabi. Okay na yun na alam mo kung ano yung plano mo. Kung meron ka mang pagsasabihan nito, make sure na mapagkakatiwalaan mo talaga. Kasi sa panahon ngayon, ewan ko ba, hilahan talaga ngayon pababa. 'Di ba? Para bang kung ikaw ay nagpakahirap, nagpakapagod, nag-effort, tapos nakuha mo yung success mo, yung iba, although may mga tao na nagse-celebrate sa achievements mo, meron pa ring mga bitter, 'di ba? Kasi nga pino-project nila yung frustrations nila at yung pangarap nila sa'yo na hindi nila yon na-achieve at ikaw na-achieve mo. So make sure na tahimik lang. Pero syempre nasa sa'yo pa rin yan. Ikaw pa rin yung magde-decide niya. Kasi yung iba sabihin, bakit ba't ako mag-a-adjust? Bahala sila, mainggit sila. O hayaan mo na. Ikaw ang bahala. Kaya baka lang merong, alam mo na, mang evil eye. Pero kung hindi ka naman naniniwala doon, go. Bahala ka sa buhay mo. Okay. You have the Four of Swords, Judgment. So, yeah, I feel like this is realization talaga ng mga bad decisions, mga uh, bad choices mo in the past. And now, alam mo na kung alin yung mas bibigyan mo ng attention at panahon. Ile-let go mo na yung mga unhealthy habits mo. Yung alam mong nakasama sa'yo. Kahit ano pa yan, pwedeng bisyo, mindset, kung ano yung alam mong ginagawa mo na hindi na siya in alignment sa mga goals mo, ile-let go mo na yan. Kasi natuto ka na, oh. Ayan, oh. May disiplina ka na sa sarili mo. You are working smart now. May focus ka na. Meron ka ring inaaral ngayon na skill, kaalaman, abilidad, na mas pinagtitibay mo, mas ini-improve mo because you want to be the best in your field, in your craft. Wheel of Karma. This is about the cause and effect. Yung mga nagawa mo in the past, meron niyang resulta. Okay? So, maganda man yan, mabuti, meron niyang resulta. Kung merong hindi kagandahang nagawa, meron kang lesson na matututunan doon. At kung meron ka namang magandang nagawa in the past, meron tong magandang resulta para sa'yo. Ayan, merong fortune, may good luck. And yung iba naman, if there is someone na may nagawang mali sa inyo, ngayong December makikita mo yung yung karma ng person na yon. Detail, fine print inspection. Yes, so this is about pagiging detalyado, metikuloso. So mas magiging maingat ka sa mga gagawin mo, sa mga desisyon mo. Kung meron ka mang papasuking kontrata, agreement, ayan, babasahin mo yung mga clause doon, yung mga nakasulat para hindi ka ma-scam or hindi magka-problema in the past, in the future. Oh, ito na, letting go. You are letting go of the things that are no longer serving you, 'di ba? Anything na hindi nakakabuti sa'yo, let go mo na. Pwedeng person, situation, mindset, pananaw sa buhay, or unhealthy habits. Oh, 'di ba, Taurus, you are definitely healing. Itong healing na to, pwedeng physical healing, no? Kung nagkaroon kayo ng issue sa inyong health, pwede rin tong mental health, emotional health, ayan, spiritual health. And then friendship. So maaring meron kayong important na mga events na gagawin with your friends or maaring may mga bago kang kaibigan na makikilala ngayong December
natutulong sa'yo na umunlad ang iyong buhay or ma-achieve mo yung mga goals and dreams mo. Well, meron naman talagang mga kaibigan na totoo. Mahirap nga lang silang hanapin. 'Di ba? How's that for a happily ever after phoenix? Alam niyo ang phoenix, 'di ba? Yan yung rising from the ashes. It symbolizes someone na galing sa mga pagsubok pero bumabangon at ito ay nagsisimula muli. So ito yung energy ninyo na yes, nanggaling kayo sa challenges pero ngayong December, kayo ay magbabalik muli. Stronger than ever. Oh, 'di ba? So that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.